Magandang hapon po. Handa raw ang embahada ng Pilipinas sa Korea sakaling lumala ang sitwasyon doon, bunsod ng girian sa pagitan ng South at North Korea. Yan ang kinumpirma ng Department of Foreign Affairs. Tahimik daw ngayon ang lahat sa Korea base sa ulat ng ating ambassador doon. Pero naka-alert level 1 na ang ating embahada. Ibig sabihin, nakausap na mga Pilipino roon na maging mapagmatyag sa anumang sitwasyon. Hindi pa naman daw kailangan ng paglikas sa ngayon. Pero kung sakali ay may napili ng lugar para sa mga Pinoy sa timog na bahagi ng South Korea. Hindi rin daw dapat mabahala ang mga Pilipino sa bansa dahil hindi magkakaroon ng spillover dito. Ang epekto raw ay mararamdaman sa ekonomiya ng mga bansa sa rehiyon. Kaysa ang Pilipinas sa panawagan ng international community na itigil ang anumang aksyon ng dalawang bansa laban sa isa't isa. Magpupulong daw mamaya ang Department of Labor and Employment at ang DFA kaugnay sa sitwasyon. Maaari pa rin daw magtungo sa Korea ang mga Pilipinong babiyahe roon at hindi raw basta-basta dapat maglabas ng travel advisory. May 50,000 Pilipino sa South Korea habang 9 naman sa North Korea. Samantala, isang panibagong suspect kaugnay sa Maguindanao Massacre na kasama si pinaghahanap ang naaresto kagabi sa Sharif Agwak, Maguindanao. Pero pinabulaanan ng suspect na si Miswari Ampatuan na may kinalaman siya sa karumal-dumal na krimen. Ayon sa CIDG Region 12, si Miswari ay may patong na 250,000 pesos na pabuya para sa kanyang pagkaaresto. Lumutang daw ang pangalan ng suspect sa listahan ng mga dating miyembro ng Civilian Volunteer Organization ng mga Ampatuan. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Lala Roque. Mga grupong pabor at kontra sa Reproductive Health Bill nagharap sa pagdinig ng panukala sa Kamara. Exclusive, pagtumba ng 2 poste ng telepono sa Old Samson Road sa Quezon City nagdulot ng pagsisikip ng daloy ng trapiko. At Jeneline Mercado, sobrang kabado raw nang kunan ang David na eksena sa pelikula kahit pa ang boyfriend na si Dennis Trillo ang kapareha niya. Tutukan sa 24 oras dahil hindi natutulog ang balita. Mamaya pagkatapos ng Bantatay at bago ang Survivor Philippines Celebrity Showdown.